Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Soji na may kapatid na si Akari na may malubhang sakit at wala siyang sapat na pera para sa gamutan nito. Dahil dito, gumagawa siya ng rage bait content online. Umaatake siya ng ibang creator kahit walang dahilan, kaya marami ang napipikon at ayaw sa kanya, pero wala siyang pakialam basta kumikita siya para mailigtas ang kapatid. Isang araw, binisita niya si Akari sa ospital at nadatnan niya itong nakaupo. Sinabihan niya itong humiga na, pero sinabi ni Akari na maghapon na siyang nagpapahinga at nagtaka kung bakit hindi siya nireplyan ni Soji sa mga mensahe niya. Ipinaliwanag ni Soji na may inasikaso siya at binigyan niya ito ng cake. Napansin ni Akari na mahilig din siya sa matatamis kaya tinanong kung ilan ang nak-in niya. Sinabi niyang 3 lang pero pinilit siya ni Akari na magsabi ng totoo, kaya inamin niyang 6 o 7 ang nak-in niya. Pinagalitan siya nito dahil hindi siya sumusunod sa diet niya at bilang parusa, siya na lang ang kakain ng cake. Bigla namang napaubo si Akari kaya nag-alala si Soji. Humingi siya ng paumanhin at sinabi na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa katawan niya, pero pinapalakas siya ng loob ni Soji at sinabing pupunta sila sa US para sa operasyon niya sa susunod na buwan. Natuwa si Akari pero sinabi niyang ayaw niyang maging pabigat. Tiniyak ni Soji na hindi problema ang pera dahil may nahanap siyang magandang part-time job. Naalala niya ang sinabi ng warden sa orphanage na huwag manakit ng kapwa, pero alam niyang ang tanging talento niya ay pakikipaglaban kaya nahihirapan siyang makahanap ng matinong trabaho. Alam niyang maraming may ayaw sa kanya, pero wala siyang pakialam sa reputasyon niya dahil handa niyang sunugin ang buong mundo para lang mailigtas ang kapatid. Lumipas ang 1 buwan at pinag-uusapan ng mga tao si Soji dahil wala na siyang bagong upload at iniisip ng iba na baka nag-retire na siya. Makikita si Soji na kumakain ng puding nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula kay Akari na nagsasabing mas maayos na ang pakiramdam niya, na labis niyang ikinagaan ng loob. Kinagabihan, nakatulog si Soji habang hawak ang cellphone niya, pero bigla siyang nagising nang makaramdam ng presensya. Isang lalaki na nagngangalang Kuro ang biglang umatake sa kanya gamit ang martilyo. Napagtanto ni Soji na ang target nito ay ang cellphone niya kaya agad niya itong dinampot at tumakbo palabas, pero hinabol siya ni Kuro at muling umatake. Nahadlangan ni Soji ang martilyo at gumanti, pero naiwasan ni Kuro ang atake at patuloy nitong tina-target ang cellphone. Ibinunyag ni Kuro na napanood niya ang mga video ni Soji kaya inisip ni Soji na baka nasaktan niya ito noon, kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Nagmakaawa siya na huwag sirain ang cellphone dahil kailangan niya iyon para makausap ang kapatid niya, pero sinabi ni Kuro na kailangan niya itong wasakin at ibinunyag na patay na si Akari. Nalalaman natin na 1 buwan na ang nakalipas mula nang masaksihan ni Soji ang pagpanaw ni Akari, pero hindi niya iyon matanggap kaya hindi man lang siya pumunta sa libing nito. Patuloy niya itong time-text at isang araw, bigla itong nag-reply at sinabihan siyang kumain ng maayos, kaya naniwala siyang buhay pa ito. Sa kasalukuyan, nagsimulang mag-glitch ang cellphone ni Soji at lumitaw si Akari sa screen na ikinatuwa niya, pero agad itong tinamaan ni Kuro at nahulog, saka binasag gamit ang martilyo. Nagulat sila dahil hindi ito nasira at biglang lumabas si Akari mula sa cellphone, nagpasalamat kay Soji sa palagi nitong pagprotekta, pero bigla itong nagbago at naging isang halimaw. Pumasok si Kuro para protektahan si Soji at sinabi na hindi na ito ang kapatid niya, at ibinunyag na multo ang kausap niya. Ipinaliwanag ni Kuro na noon, ang mga multo ay natatali sa mga lugar kung saan ginugugol ng tao ang karamihan ng oras nila. Pero sa panahon ngayon, karamihan sa oras ng tao ay nasa cellphone, kaya nagsisimula ng lumitaw ang mga espiritu sa social media. Kapag ang account ng isang namatay ay naging multo, tinatawag nila itong ghost account. Dahil hindi niya agad nasira ang cellphone, kailangan na niyang labanan si Akari. Dagdag pa niya, hindi na umepekto ang mga pisikal na atake laban sa mga multo kapag tuluyan na silang nagpakita. Dahil dito, ibinaba ni Kuro ang martilyo niya at inilabas ang cellphone habang ipinaliwanag na hindi gumagana ang tradisyonal na exorcism sa mga digital ghost. Kumuha siya ng isa pang martilyo mula sa loob ng phone at sinabi na kailangan din nilang i-digitize ang kanilang spiritual power para ma-exorcise ang mga multo. Sunod-sunod niyang tinamaan si Akari, pero hindi ito kinaya ni Soji at nakiusap na tumigil na siya. Sinabihan siya ni Kuro na magising na sa katotohanan dahil patay na ang kapatid niya at ipinaliwanag na lahat ng tao ay nasasaktan kapag nawala ng mahal sa buhay, pero kailangan itong tanggapin at magpatuloy. Tuluyan nang lumabas si Akari mula sa cellphone at sinubukan siyang pakalmeyan ni Soji, pero itinulak siya ni Kuro. Bigla siyang inatake ni Akari at itinapon palayo, saka nilamon si Soji habang sinasabing wala siyang silbi kung wala siya. Naalala ni Soji kung paano siya palaging inaalala ng kapatid niya at naisip niyang siya ang dahilan kung bakit hindi ito makaalis sa mundong ito. Dahil dito, nagawa niyang gamitin ang kanyang spiritual energy at pinakawalan siya ni Akari habang tuluyan na niyang tinanggap na wala na ito.
Namangha si Kuro nang makita niyang naglabas si Soji ng asul na apoy mula sa kanyang cellphone. Napagtanto niya na nagising na ang kapangyarihan ni Soji pero may naalala siyang tao dahil sa apoy na iyon. Muling sumugod si Akari pero sinabi ni Soji na hindi na siya kailangang mag-alala dahil kayanan niyang alagaan ang sarili niya at tinapos niya ito gamit ang kanyang apoy. Pagkatapos nito, dumating ang mga kaibigan ni Kuro para tingnan siya at nadismaya sila dahil hindi niya na-exercise ang isang mahina lang na multo pero ipinaliwanag niya kung paano nagising ang kapangyarihan ni Soji. Sinabi nilang nakakalungkot na kinailangan niyang i-exercise ang sariling kapatid. Ngunit binanggit ni Kuro na kulay asul ang apoy ni Soji na ikinagulat ng lahat. Nagtanong sila kung ano ang gagawin nila sa kanya at sinabi ng guro nilang si Isaki na dadalhin nila si Soji sa academy. Kinabukasan, nagising si Soji at inisip na panaginip lang ang lahat pero nang makita niya si Kuro sa kwarto, napagtanto niyang totoo ang lahat. Ibinalik ni Kuro ang cellphone niya at sinabi na chinarge pa niya ito pero hindi na makita ni Soji ang profile ni Akari. Ipinaliwanag ni Kuro na nawawala ang mga account ng patay kapag na-exercise na ang multo. Nalungkot si Soji dahil hindi na niya ito mame-message pero ngumiti siya ng pilit at sinabing kailangan niyang tanggapin ang pagkamatay nito. Alam ni Kuro na nagpapanggap lang siyang matatag kaya pinaalala niya na siya rin ang nagsabi na kailangan niyang bitawan ang kapatid niya at magpatuloy sa buhay. Dinala siya ni Kuro sa labas at inakala ni Soji na nasa hotel sila pero sinabi ni Kuro na isa itong paaralan para sa mga exorcist. Hindi makapaniwala si Soji na ganoon kaganda ang isang paaralan kaya ipinaliwanag ni Kuro na ginawa itong parang hot spring hotel para ipakita kung paano nila nililinis ang mundo mula sa masasamang espiritu. Habang naglalakad sila sa campus, pinag-uusapan ng ibang estudyante kung paano pumalpak si Kuro sa misyon at ayaw nila kay Soji dahil sa mga video niya. Dinala siya ni Kuro sa hot spring at napansin ni Soji na gumaling na ang lahat ng sugat niya pero pinigilan niyang masyadong mag-relax dahil baka mapaiyak siya kapag naalala niya si Akari. Biglang lumitaw si Ezoki mula sa tubig at ipinakilala ang sarili bilang isang monghe at guro pero sinabihan siya ni Kuro na hindi ligtas ang biglang pagtayo sa mainit na tubig dahil lumalawak ang mga ugat sa katawan. Pumasok sila sa loob at sinabi ni Kuro na naipakita na niya kay Soji ang buong campus, pero aminado siyang hindi siya komportable sa kanya dahil isa itong rage baiter na gumagamit ng asul na apoy. Sinabi ni Soji na nagugustuhan niya ang paaralan, kaya inimbitahan siya ni Isaki na sumali bilang isang exorcist. Inisip ni Kuro na pinapahiya lang siya ni Isaki dahil sa pagkabigo niya sa misyon, pero sinabi ni Isaki na seryoso siya dahil kakagising lang ng kakayahan ni Soji na tinatawag na cyberkinesis. Hindi ito maintindihan ni Soji kaya ipinaliwanag ni Isaki na sa loob ng maraming siglo, patuloy na nakikipaglaban ng mga exorcist laban sa masasamang espiritu, pero nagbago ang lahat nang dumating ang internet. Hindi na kayang harapin ng mga exorcist ang ghost accounts gamit ang dati nilang kapangyarihan kaya nabuo ang cyberkinesis. Pero nainip si Soji at nagsimulang mag-scroll sa cellphone niya. Nadismaya si Ezoki, pero sinabi ni Soji na hindi niya kailangang malaman ng tungkol sa multo o exorcism dahil gusto lang niyang bumalik sa normal niyang buhay. Aalis na sana siya, pero tinanong siya ni Isaki kung gusto niyang malaman kung ano talaga ang pumatay sa kapatid niya. Sinabi ni Soji na namatay ito dahil sa sakit pero ibinunyag ni Isaki na pinatay ito ng isang malakas na ghost account na tumatarget sa mga taong may matibay na koneksyon sa mundo. Ang mga biktima nito ay umiiyak ng dugo tulad ni Akari, kaya tinanong ni Soji kung saan niya mahahanap ang multo dahil gusto niya itong patayin. Pero sinabi ni Ezoki na wala siyang magagawa dahil mahina siya. Nagalit si Soji at sinugod si Isaki, pero hinarang siya ni Kuro at sinabi ni Soji na pipilitin niyang magsalita si Isaki sa pamamagitan ng laban. Sinabihan sila ni Isaki na kumalma at sinabi na kapag natalo ni Soji si Kuro, sasabihin niya ang lahat ng alam niya. Natuwa si Kuro dahil magkakaroon siya ng pagkakataon na ilabas ang galit niya kay Soji. Muling sumugod si Soji pero iniwasan ito ni Kuro at nagsimulang tumakbo. Hinabol siya ni Soji pero tinamaan siya ni Kuro mula sa likod at sinabi na mas satisfying pangdurugin siya kaysa sa kapatid niya. Lalong nagalit si Soji at nagdesisyon na lumaban ng seryoso na agad nakakuha ng atensyon ng lahat kabilang ang principal na si Yubami na hinayaang magpatuloy ang laban. Habang muli siyang tinamaan ni Kuro, tinutukso siya nito bilang isang rage baiter, pero ipinaliwanag ni Soji na ginawa niya iyon para kumita at mailigtas ang kapatid niya. Patuloy siyang pinapalo ni Kuro at sinabing hindi siya naniniwala dahil marami namang ibang paraan para kumita at iniisip niyang ginawa lang iyon ni Soji para sa atensyon. Dinobol ni Kuro ang kanyang mga martilyo at pinakawalan ang mga ito kay Soji na tumama at nagpabagsak sa kanya at napaisip siya kung anong klaseng galaw ang ginamit ni Kuro. Ipinaliwanag ni Ezoki na yun ay cyberkinesis at tinuruan niya si Soji kung paano ilabas ang kanyang sandata mula sa cellphone.
Ngunit nang sundin ito ni Soji, biglang sumiklab ang asul na apoy na ikinagulat ng lahat. Binalaan ni Ezoki si Kuro na huwag hawakan ng apoy at sinabihan si Soji na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Ipinadala niya ang apoy sa kanyang mga paa para mapabilis ang galaw at sumugod kay Kuro, pero lumagpas siya at nadapa. Namangha ang lahat sa bilis niya at napagtanto ni Isaki na mabilis siyang matuto, pero napansin niyang mabilis ding nauubos ang apoy niya. Muli niyang ginamit ang apoy sa kanyang mga paa at sumugod kay Kuro na nakaiwas ngunit nagkaroon ng sugat sa pisngi, kaya nainis ito at gumanti. Humanga ang lahat dahil ang laki ng in-improve ni Soji sa loob lang ng isang araw. Sinabi ni Isaki kay Kiko, isa pang guro, na napakalaki ng potensyal ni Soji, pero sa tingin nito ay dapat nang itigil ang laban. Sinabihan niya sina Kuro at Soji na tumigil, pero sinabi ni Kuro na huwag siyang pakialaman. Inisip ni Soji na wala nang makakatalo sa kanya gamit ang bago niyang kapangyarihan, pero pinalaki ni Kuro ang kanyang martilyo at binasag ang lupa. Napatigil si Soji at naghanda si Kuro na umatake ulit pero hinarang ni Ezoki ang atake at sinabing sumobra na siya. Humingi ng paumanhin si Ezoki kay Soji dahil hindi nila nailigtas si Akari at ipinaliwanag na sinadya lang niyang galitin siya para mailabas ang kapangyarihan nito, pero nakiusap si Soji na payagan siyang sumali sa paaralan para mas lumakas pa. Ipinakita ni Ezoki ang isang video kung saan ang isang grupo ng exorcist ay nakatagpo ng ghost account sa isang misyon at ginamit ng leader nila ang cellphone para i-scan ito. Napagtanto niyang napakadelikado ng multo kaya inutusan niya ang team na umatras pero pinatay silang lahat ng isang lalaki gamit ang asul na apoy. Sinabi niya kay Soji na ang account name nito ay Sadboy K at wala silang anumang impormasyon tungkol sa nakaraan nito pero ito ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap nila sa ngayon. Ibinunyag ni Isaki na ang pumatay kay Akari ay si Kai. Nabigla si Soji nang marinig na pareho sila ng asul na apoy. Ipinaliwanag ni Isaki na tinatawag itong Demon Flame, isang sinumpang kapangyarihan na unti-unting kumakain ng buhay ng kahit sinong madikitan nito. Nagtaka si Soji kung bakit mayroon siyang kaparehong kakayahan at tinanong kung bakit siya pinayagang lumaban kay Kuro kung ganoon ito kapanganib. Sinabi ni Isaki na pakiramdam lang niya na pareho silang mabubuhay. Naisip ni Soji kung masusunog ba siya ng sarili niyang apoy pero ipinaliwanag ni Isaki na hindi, tulad ng mga hayop na hindi namamatay sa sarili nilang lason. Gusto nang umuwi ni Soji para i-proseso ang lahat pero pinigilan siya ni Kuro at ng ibang estudyante. Ipinakilala sila ni Ezoki bilang mga estudyante ng Class B at magiging kaklase ni Soji, pero sinabi ni Kuro na ayaw nila siyang makasama dahil kaya niya silang patayin gamit ang apoy niya. Humingi ng paumanhin si Renri sa pagiging bastos ni Kuro habang isang manikang nagngangalang Hyori ang nagsabi na naiinggit lang ito dahil nataman siya ni Soji. Nagulat si Soji na may nagsasalitang manika, pero sinabi ni Hyori na streamer din siya kaya gusto niyang makipagkalab balang araw. Nag-selfie si Renri kasama si Soji, pero nagtaka si Naruhiko kung bakit parang kampante sila sa harap ng isang gumagamit ng Demon Flame. Sinabi ni Ezoki na kailangan pang pumasa ni Soji sa isa pang pagsubok bago siya maging ganap na exorcist at dinala siya sa training room kung saan kailangan niyang labanan ng artificial spirits. Ipinaliwanag ni Ezoki na kailangan niyang talunin ang 100 artificial spirits at kapag nagtagumpay siya, ipapadala siya sa field kung saan posibleng makaharap niya si Kai. Determinado si Soji na gawin ang lahat para magtagumpay kaya agad niyang hinarap ang mga espiritu at sinunog ang mga ito gamit ang kanyang apoy pero nagsimula siyang mahilo. Sinabihan siya ni Ezoki na tingnan ang battery ng cellphone niya dahil konektado ito sa kanyang spiritual power at nakita niyang nasa 0% na ito kaya bumagsak siya sa pagod. Pagkagising niya, nakita niyang kumakain ng lahat at ipinaliwanag ni Isaki na isa itong endurance test at gusto niyang maranasan ni Soji kung ano ang pakiramdam na maubusan ng battery. Napansin ni Soji na gabi na, at sinabi ni Isaki na kapag naubos ang battery niya, mawawalan siya ng malay ng halos 5 oras kaya kailangan niyang mag-ingat dahil maaari siyang mamatay sa field. Sinabi rin ni Isaki na ang tunay niyang pagsusulit ay sa susunod na linggo at wala siyang retake kapag bumagsak siya at paparusahan pa siya dahil may mga naniniwala na may koneksyon siya kay Kai. Sinabihan siya ni Ezoki na magpahinga dahil magsasanay ulit sila kinabukasan pero nagulat siya nang malaman na makakasama niya sa kwarto si Kuro. Inakala ni Kuro na magrereklamo siya pero sa halip ay nakiusap si Soji na turuan siya dahil kailangan niyang pumasa at hindi niya hahayaang pigilan siya ng pride sa paglalakas. Sinabi ni Kuro na matagal na niyang sinasabi yon. Kinabukasan, sumugod si Soji sa artificial spirits gamit ang buong lakas niya kaya agad naubos ang battery niya. Sinabihan siya ni Kuro na kontrolin ang sarili imbes na todo agad. Pinayuhan niya si Soji na mag-isip ng isang konkretong bagay tulad ng pag-apula ng apoy sa campfire para makontrol ang kanyang kapangyarihan. Pero hindi niya ito magawa at bumagsak siya matapos talunin ang 35 na espiritu.
Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang nagsanay at humanga ang iba sa progreso niya, pero hindi pa rin niya nalalagpasan ang 49 na espiritu kaya iniisip nilang wala na siyang pag-asa dahil kailangan niyang umabot ng 100. Sinabihan siya ni Kuro na kailangan niyang mag-isip ng mas konkretong paraan, pero hindi pa rin niya ito magawa kaya napunta siya sa stress eating. Sinabi ni Kuro na hindi nagsisinungaling si Isaki tungkol sa parusa at baka durugin siya kapag bumagsak, pero bigla niyang naalala na naiwan niya sa mesa ang larawan at alaala ni Akari. Naalala ni Soji na nakalimutan niyang i-lock ang pinto ng bahay kaya gusto niyang umuwi. Inisip ni Kuro na dahilan lang iyon para tumakas, pero sinabi ni Soji na hindi siya tumatakbo dahil iisa lang ang layunin niya, ang ipaghiganti si Akari. Dumating ang araw ng pagsusulit ni Soji at sinimulan niyang talunin ang mga espiritu, pero nagawa niya ulit ang parehong pagkakamali. Dahil dito, mabilis na bumaba ang battery niya hanggang halos 30% matapos palang talunin ang ilang halimaw. Pinasisigla siya ng mga kaklase niya, pero biglang tinukso siya ni Kuro na ikinagulat ng lahat. Sumabay na rin ang mga ayaw kay Soji at sinimulan siyang latin, at naalala niya ang mga unang araw niya sa paggawa ng videos kung saan natakot siya sa mga negatibong komento. Pero kalaunan, nakita niya ang mga haters bilang mga taong tumulong sa kanya para kumita para kay Akari. Dahil sa alaalang iyon, nakontrol niya ang emosyon niya at nagawa niyang pigilan ang apoy para makatipid ng lakas, kaya tuluyan niyang natalo ang 100 espiritu. Alam ni Izaki na sinadya ni Kuro na ibaling laban kay Soji ang crowd para itulak siya, at naisip niyang magiging magandang team ang dalawa. Pero isang guro na nagngangalang Nanzo ang nagpakawala ng mas malalakas na espiritu dahil galit siya kay Soji. Nag-alala ang lahat, pero madali lang itong natalo ni Soji at huminto ang makina matapos niyang makapagtala ng bagong record na 161 na espiritu. Pagkatapos nito, nagsimula ng pumasok si Soji sa mga klase sa academy, pero nagulat siya na kailangan pa rin nilang pag-aralan ng mga normal na asignatura. Nagpasalamat siya kay Kuro sa pagtulong nito, pero hindi natuwa si Kuro na nawalan siya ng malay pagkatapos ng test. Isang estudyanteng nagngangalang Kiyomi ang nagsabi na karaniwan sa may offensive powers ang pagiging reckless. Hindi nagustuhan ni Kuro na may kumpara kay Soji kaya nagkaroon sila ng pagtatalo, at doon sinabi ni Isaki ang bago nilang misyon. Iniisip niya kung sino ang ipapadala kasama ni Soji, pero napansin niya ang pagtatalo ni Kiyomi at Kuro kaya sinabi niyang magsasama-sama sila sa isang team. Samantala, makikita si Kei matapos niyang pumatay ng mga tao sa isang sinehan at sinabi niyang nalulungkot siya dahil binura nila si Akari ng kakapanganak pa lang nito bilang multo. Sinabihan siya ng kaibigan niyang si Geren na kalimutan na ito dahil 8 araw na ang nakalipas, at sinabi rin niyang natagpuan na nila si Soji na ikinatuwa ni Kai. Kinagabihan, dumating ang team ni Soji sa lugar kung saan kailangan nilang mag-exercise ng isang espiritu. Biglang dumating si Isaki na nakadisguise at sinabi na kailangan nilang manatiling low profile, pero may grupo ng mga babae na humanga sa kanya at hinayla siya para makipag-dinner. Sinabi ni Kekiko sa grupo na may na-detect silang spirit signals at posibleng isang ghost account nexus ang kanilang haharapin, pero hindi alam ni Soji kung ano yon. Ipinaliwanag ni Kuro na nawawala ang ghost accounts kapag hindi sila nakakapag-recharge kaya nagiging hotspot ng paranormal activity ang mga electronic store. Nagtaka si Kiyomi kung bakit siya napasama sa team nila, at sinabi ni Kuro na hindi rin siya masaya sa grupo at mukhang ginagawa lang iyon ni Izaki para sa sariling libangan. Gusto nang umalis ni Kiyomi dahil magsisimula na ang stream ng paborito niyang streamer na si Kuya sa loob ng 2 oras, at iniisip niyang makakalimutan siya nito kung hindi siya makakapagpadala ng super chat. Nagtaka si Soji kung mas mahalaga pa iyon kaysa sa misyon, pero sinabi ni Kiyomi na malaking bagay iyon. Ipinaliwanag ni Coco na ang misyon nila ay linisin ang lahat ng ghost account sa loob ng gusali at karamihan ay low level lang, pero kailangan pa rin nilang mag-ingat. Pumasok sila sa gusali at naglakad si Kiyomi sa pagitan ng mga estante nang biglang may lumitaw na multo sa likod niya. Naiwasan niya ang atake nito at inilabas si Go mula sa cellphone niya na kumabit sa braso niya at naging isang pistola. Naipit niya ang multo gamit ang Go, at sinabi ni Kuro kay Soji na wala itong karapatang tawagin siyang kakaiba dahil isa itong clingy na fangirl na obsessed kay Kuya. Idinagdag pa niya na ilang beses na itong naban sa profile nito dahil sa toxic na comments, pero gumagawa lang ito ng panibagong account para ipagpatuloy ang pang-stalk. Sinabi ni Kiyomi na hindi siya stalker at ipinaliwanag na mahal niya si Kuya, pero binalaan ni Kuro si Soji na mag-ingat sa paggamit ng cellphone dahil malaki ang epekto nito sa kung paano gumagana ang kanilang kapangyarihan. Nagtulungan sila para talunin ang iba pang espiritu na ikinamangha ni Soji, at napagtanto niya na ang exorcism ay tungkol sa teamwork. May biglang lumitaw na multo sa likod nila kaya sumugod si Soji at agad itong tinapos, pero nagalit ang iba dahil muntik na silang madamay sa demon flame niya.
Samantala, may mga magnanakaw sa loob ng tindahan at nalaman na nakapasok sila habang abala ang lahat sa evacuation, pero biglang inatake ng isang espiritu. Sa kabilang panig, sinabi ni Kiyomi na hindi niya talaga gustong maging exorcist pero yun lang ang kaya niya at kailangan niya ng pera para makapagpadala ng super chat kay kuya. Ginamit niya ang gogan niya para hindi makagalaw ang mga multo, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kuro na tapusin ang mga ito, at inamin niyang mahusay itong attacker kahit hindi niya ito gusto. Ipinaliwanag niya na hindi na nila kailangan ng isa pang attack type exorcist sa klase nila, lalo na ang katulad ni Soji na kayang pumatay sa isang hawak lang. Pagdating nila sa pinakamataas na palapag, nakita nila ang mga magnanakaw at napansin ni Kiyomi ang masamang espiritu kaya agad niyang pinaputokan ng go para pigilan ito. Hinampas ito ni Kuro gamit ang martilyo pero agad itong naghilom kaya napagtanto niyang may curse ito. Sinabihan niya si Kiyomi na tumakas na sila pero nakawala ang espiritu at hinawakan siya. Muling hinampas ni Kuro pero walang epekto at tinapon siya ng espiritu. Nagtanong si Soji kung bakit ganoon kalakas ang multo at ipinaliwanag ni Kuro na ang ghost accounts ay maaaring magkaroon ng espesyal na kakayahan na tinatawag na curses. Kapag may curse ang isang espiritu, maaari itong maging mid hanggang high level threat kaya karaniwang bumubuo muna ng team ang mga exorcist bago harapin ang ganitong kalaban at sa tingin niya wala silang laban sa kasalukuyang sitwasyon. Binali ng multo ang braso ni Kiyomi at ibinagsak ito sa sahig kaya nawalan siya ng malay. Sinabihan ni Kuro si Soji na tumakbo na dahil sa gabal lang ang asol niyang apoy. Pinakawalan ni Kuro ang mga martilyo niya pero walang epekto at naghanda ang espiritu na patayin si Kiyomi. Naghagis si Soji ng stuffed toy na may demon flame kaya napabitaw ang multo at sinabi niya na hindi niya sila iiwan dahil ang exorcism ay tungkol sa teamwork. Nagtago sila sa mas mababang palapag kung saan hinawakan ni Kuro ang braso ni Soji habang aktibo ang apoy nito pero walang nangyari. Doon niya napagtanto na kabaliktaran ng epekto ng apoy kapag tao ang gumagamit nito. Napansin din nila na hindi naghilom ang kamay ng multo matapos tamaan ng apoy ni Soji kaya nakaisip sila ng plano. Inatake ito ni Soji mula sa likod para makagawa ng opening kay Kuro na umatake gamit ang martilyo pero bigla itong umikot at ibinagsak si Soji sa pader. Napagtanto niyang nasa panganib siya at biglang sumiklab ang adrenaline niya. Naiwasan niya ang susunod na atake at naghagis ulit ng laruan na may apoy pero naiwasan iyon ng multo at hinawakan ng kanyang paa. Sumugod si Kuro para iligtas siya pero dumating si Kiyomi at pinaputokan ito ng go. Ipinakita na galit siya dahil nagsimula na ang stream ni Kuya at nasira ng multo ang streak niya bilang unang nagpapadala ng super chat. Inutusan niya ang iba na tapusin na ito kaya sabay-sabay silang umatake pero unti-unting napupunit ng multo ang go niya. Hirap siyang pigilan ito pero may narinig siyang notification ng super chat ng ibang babae kaya lalo siyang nagalit. Mas hinigpitan niya ang pagkakakulong ng multo habang sabay na umatake sina Soji at Kuro hanggang tuluyan nila itong na-exercise. Sinabi ni Soji na nag-enjoy siya at tinanggap na kahit naging rage baiter siya para sa kapatid niya, nagustuhan din niya ito. Inisip niyang basura siya at sumang-ayon si Kuro pero sinabi rin ito na kadalasan ang mga basura ang nagiging mahusay na exorcist. Habang naghahanda silang umalis, may naramdamang presensya si Soji kaya lumingon siya pero nakita niyang may dugong lumalabas sa mga mata ni Kiyomi at Kuro at biglang lumitaw si Kai. Nawalan ng kontrol si Soji habang bumabalik ang mga alaala niya kay Akari kaya agad siyang sumugod pero walang epekto ang mga atake niya at tinanong ni Kai kung iyon na ba ang kaya niya. Bumagsak si Soji habang nagsisimulang dumyugo ang mga mata niya pero pinilit niyang tumayo dahil kailangan niyang ipaghiganti si Akari. Iniisip ni Kai na magiging multo si Soji kapag napatay niya ito dahil napakalakas ng koneksyon nito sa mundo at naghanda na siyang tapusin siya pero biglang dumating si Isaki at pinrotektahan siya gamit ang malakas na bugso ng hangin. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang exorcist at guro ni Soji na ikinatuwa ni Kai pero agad niyang sinuri ang iba at sinabi kay Soji na patay na ang mga kasama niya. Ginaising niya ang mga ito pero napaiyak si Isaki dahil nagilty siya sa pag-iwan sa kanila para harapin ang isang mid-level na espiritu. Sinisi niya ang sarili sa nangyari sa kanila pero napansin ni Soji na naghahanda si Kai na sunugin silang lahat gamit ang apoy nito. Kaya gumawa si Isaki ng isang barrier sa paligid nila na ikinagulat ni Soji. Ipinaliwanag ni Kuro na isa itong espesyal na device na kayang pigilan ng mga multo sa loob ng 3 minuto sa pamamagitan ng pagharang sa electromagnetic waves. Pinuri ni Izaki si Soji dahil tumayo siya laban kay Kai at inutusan ng mga estudyante na manatili sa loob ng barrier habang siya ang haharap kay Kai. Nag-summon si Isaki ng koi fish at ginamit ito para itulak si Kai saka gumawa ng malakas na alon ng tubig para umatake pero walang epekto ito kay Kai. Naisip ni Kai na kapag pinatay niya si Isaki lalo pang lalakas ang koneksyon ni Soji sa mundo at siguradong magiging multo ito.
Nagpakawala si Kay ng sunod-sunod na apoy para sunugin si Isaki pero naiwasan niya ang lahat at gumanti. Nagtaka si Soji kung anong klaseng cyberkinesis ang ginagamit niya at ipinaliwanag ni Kuro na ang mga matatandang exorcist tulad ni Isaki ay hindi gumagamit ng cyberkinesis kaya nahihirapan sila laban sa digital spirits. Pero pinapadaan ni Isaki ang kanyang spiritual power sa isang digital converter para maging epektibo ang kanyang mga atake. Nagsimulang dumyugo ang mga mata niya na ikinabahala ni Soji pero sinabi ni Kuro na manatili siyang kalmado dahil kung ordinaryong multo lang si Kai, matagal na sana itong nabura ni Isaki. Ibinunyag ni Kuro na kapag ang analog powers ay kinonvert gamit ang digital converter, nababawasan ito ng 70%, ibig sabihin lumalaban si Isaki gamit lang ang 10% ng tunay niyang lakas. Nagsimulang mangibabaw si Kai pero ngumiti si Isaki at nagsummon pa ng 2 isda at sabay-sabay nilang inatake si Kai. Ipinaliwanag ni Kuro na si Isaki ay isang legendary exorcist na sumikat noong bata pa siya matapos talunin ang isang calamity-class demon at nakamit ang titulong living legend. Napagtanto ni Soji na tunay na alamat ang kanyang guro pero sinabi ni Kuro na nagretiro na ito sa aktibong laban at inilaan ang sarili sa pagtuturo sa susunod na henerasyon. Alam ni Isaki na hindi siya pwedeng mapahiya kaya ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Kai pero bigla itong naglaho nang hilahin siya ni Garen pabalik sa internet dahil nauubos na ang battery niya. Nadismaya si Kai dahil bilang ghost account, limitado lang ang oras na maaari siyang manatili sa totoong mundo pero tiniyak ni Garen na maayos ito kapag nabuo na ang ghost world. Sinabi ni Isaki sa mga estudyante na nakipaglaban si Kai habang naka-power saver mode. Inisip ni Kuro na nasayang ang pagkakataon nilang talunin siya, pero masaya si Isaki na ligtas silang lahat. Sinabi ni Soji na gusto niyang maging kasing lakas niya. Sa paaralan, nagtipon ng mga opisyal para pag-usapan si Kai at nalaman nilang aktibo pa rin ang account nito, pero ang mga sumusunod dito ay namamatay kaya tinatrato na itong parang urban legend. Tinanong nila kung bakit nagpakita si Kai at ipinaliwanag na pumunta ito para kay Soji dahil balak niya itong gawing ghost account. Iminungkahi ni Nanzo na alisin na si Soji pero sinabi ni Isaki na hindi mapanganib ang apoy nito sa mga tao at sigurado siyang hindi ito especially iya dahil inatake na ito ni Kai Ibig sabihin, kapag pinatay nila si Soji, may tuturing itong pagpatay. Sumang-ayon si Yubami kay Isaki pero tinanong siya kung ano ang gagawin niya kung dumating ang sitwasyon na kailangan nilang alisin si Soji. Sinabi ni Isaki na siya mismo ang papatay kay Soji pero naniniwala siyang hindi ito mangyayari. Pumunta sina Soji at Kuro sa nurse's office kung saan nagulat si Soji nang makita na tuluyan ng gumaling si Kiyomi pero sinabihan siya nitong tigilan ang pagtitig. Sinaway sila ng nurse na si Mina at kinuha na ng litrato si Soji gamit ang cellphone niya para magamit ang kanyang cyberkinesis sa pagpapagaling nito. Naiilang si Soji dahil noong huli siyang pumunta roon ay sobrang lala ng kalagayan niya, kaya iniisip niyang hinubaran siya at kinuha na ng buong katawan para magamot, pero ipinaliwanag ni Mina na para iyon sa medical purposes. Dumating ang iba pa nilang kaklase para kumustahin sila, pero wala silang gana magpahinga dahil gusto pa nilang magsanay para matalo si Kai. Sinabihan sila ni Mina na tingnan ang battery ng kanilang cellphone at napagtanto nilang halos ubos na ang kanilang spiritual energy. Kaya sinabi niyang kailangan muna nilang magpahinga dahil mawawalan sila ng malay kung ipipilit pa nila ang paggamit ng cyberkinesis. Dahil dito, nagdesisyon silang mag-focus muna sa physical training. Napagtanto ni Soji na hindi niya mailabas ang buong lakas niya dahil hindi pa sapat ang physical strength niya para makasabay sa cyberkinesis. Kaya nakiusap siya kay Kuro na sanayin siya, pero abala ito sa cellphone at sinabing galit siya sa lahat. Sinabihan ni Renri si Soji na maghintay dahil ginagawa ni Kuro ang daily routine nito na mag-post ng hate comments. Pagkatapos nito, sinabi ni Kuro kay Soji na uminom siya ng tsaa dahil nakakapagpakalma ito ng isip. Napansin ni Soji ang tato sa braso ni Kuro kaya tinanong niya kung dati ba itong miyembro ng gang. Sinabihan siya ni Kuro na huwag siyang husgahan dahil lang sa tato. Idinagdag ni Renri na naging bahagi nga ng gang si Kuro noong high school at ipinakita pa ang lumang litrato nila. Sinabi ni Kuro na kasama rin si Renri sa gang pero sumunod lang ito sa kanya at sinabi nilang magkaibigan na sila mula pagkabata. Tinanong ni Kuro kung bakit siya pumunta at sinabi ni Soji na gusto niyang matuto ng hand-to-hand combat pero ipinasa siya ni Kuro kay Hiyori dahil eksperto ito roon. Hinanap ni Soji si Hiyori at nakita niya ito sa isang estante, sinubukan niya itong kausapin pero hindi ito sumagot. Tumingin siya sa paligid at nakita ang maraming kopya nito kaya kinilabutan siya. Biglang lumitaw ang totoong Hiyori sa likod niya at ipinaliwanag na ang Denmi ang opisyal na mascot ng Academy at best-selling merchandise at ang cyberkinesis niya ang nagbibigay daan para makontrol niya ang mga manika mula sa malayo na nangangahulugang nasa dorm niya ang tunay niyang katawan. Nakiusap si Soji na turuan siya at agad itong pumayag dahil gusto rin niya itong makalaban.
Pumunta sila sa training ground kung saan sinabi ni Hiyori kay Naruhiko na ilabas ang isang malaking manika at pinakiusapan siyang maging referee. Nagtaka si Soji kung paano niya lalabanan ng isang cute na manika, pero agad siyang inatake ni Hiyori ng walang awa. Sinabihan siya ni Naruhiko na seryosohin ito dahil isa itong esports champion at nalaman na mahilig ito sa fighting games. Naging seryoso si Soji at ginamit ang kanyang asul na apoy, kaya nag-full power din si Hiyori at lumipat sa mas malaking manika. Inisip ni Soji na madali lang itong target pero paglapit niya ay nagulat siya sa bilis nito at sunod-sunod siyang tinamaan. Ipinaliwanag ni Hiyori na sanay siya sa pro gaming kung saan bawat galaw ay mahalaga kaya kaya niyang hulaan ang susunod na galaw ng kalaban base sa paghinga at ritmo nito. Sinubukan ni Soji na gayahin siya at nagawa niyang umiwas sa mga atake na ikinagulat ni Naruhiko. Nahadlangan niya ang sipa nito pero sinabi ni Hiyori na huwag siyang magpakampante dahil may kulang pa sa kanya. Tinapos niya si Soji gamit ang kanyang special move at sinabi na iyon ang kulang sa kanya, kaya tinanggap ni Soji ang lakas niya at nakiusap na maging guro niya ito. Ipinahayag ni Hiyori na iilan lang ang kayang hamarang sa mga atake niya sa ganoong anyo, kaya ibig sabihin may potensyal si Soji, at alam niyang lalo pa itong lalakas. Pagkatapos nito, pumunta sila sa nurse's office kung saan ginamo sila ni Mina, pero sinabihan niya silang dahan-dahan lang sa paglalaban dahil kailangan pa niyang tulungan si Yubami sa anti-aging treatment nito. Habang papunta sa paliguan, napaisip si Soji kung ano ang tunay na itsura ni Hiyori, pero nasalubong niya si Kiyomi at isang mahiyain na babaeng may pink na buhok. Ibinunyag ni Kiyomi na iyon ang totoong Hiyori na ikinagulat ni Soji dahil wala itong pagkakahawig sa manika niya. Sinubukan niya itong kausapin pero tumakbo ito palayo at bumalik sa anyong manika para hampasin siya dahil nabangga niya ito. Ipinaliwanag ni Kiyomi na introvert si Hiyori at ayaw makipag-interact sa iba, at sinabi rin niya kay Soji na excited siya sa susunod nilang training na ikinatuwa naman niya. Nakakuha si Soji ng mensahe mula kay Isaki na nag-aanyaya sa isang meeting kung saan pinag-usapan nila ang plano para ma-exercise si Kai. Sinabi ni Izaki na 2 beses na silang nabigong patayin ito at karamihan sa mga estudyanteng sumubok ay hindi nakaligtas kaya kailangan nilang maghanda ng husto. Idinagdag ni Kekiko na sinusuri ng Intelligence Division ang nakaraang galaw ni Kai gamit ang kanilang server at isasagawa nila ang misyon sa sandaling matukoy ang lokasyon nito na malamang mangyari sa katapusan ng taon. Inisip ni Soji na sapat na ang 2 buwan para magsanay, pero sinabi ni Isaki na hindi pinapayagan ng mga first year na lumaban sa high o extreme level na ghost accounts kaya hindi siya isasama sa laban kay Kai. Sinabi ni Soji na sasama pa rin siya kahit mapatalsik siya, kaya ipinaliwanag ni Kuro na maaari lang sumali ang isang estudyante kung may cyberkinesis na mahalaga sa misyon o kung napatunayan na nito ang sarili. Nagtaka si Soji kung paano niya iyon magagawa, kaya sinabi ni Isaki na may taonang kompetisyon sa pagitan ng Class A at Class B na perpektong pagkakataon para ipakita ang kakayahan niya. Nagdesisyon si Soji na patunayan ang sarili niya sa kompetisyong iyon kaya nagsimula silang magsanay, pero bigla silang nakasalubong ng isang espiritu. Gumawa si Naruhiko ng barrier para harangin ito at namangha si Soji, pero hindi siya narinig ni Naruhiko kaya nagkamali ito ng akala at inisip na pinagtatawanan siya ni Soji. Nasira ang barrier dahil nawalan siya ng focus sa music at patuloy silang inatake ng espiritu kaya napilitan silang tumakbo. Dumating si Renri at inayos ang posisyon nila para mapalibutan ng mga espiritu at nagtaka si Soji kung paano niya iyon nagawa. Ipinaliwanag ni Hiyori na ang cyberkinesis ni Renri ay parang CCTV dahil nakakagawa siya ng mga window mula sa mga litrato sa cellphone niya. Natalo nila ang mga espiritu at napansin ni Isaki na malaki na ang in-improve nila mula nung huli nilang laban, pero nang makita niyang tinatawag ni Soji si Hiyori na master ay nagselos siya at napaiyak. Iniisip ni Renri na malaking tulong si Soji sa klase nila pero napansin din nilang mabilis maubos ang spiritual energy niya kaya bumabagal siya. Naisip ni Soji na gamitin na lang ang apoy kapag kailangan, pero ipinaliwanag ni Kuro na mas maraming energy ang nauubos sa pag-activate ng cyberkinesis kaya mas mabuting panatilihin na lang itong nakaon. Nagdesisyon ng iba na magpahinga na, pero gusto pa ni Soji mag-ensayo kaya nag-solo training siya. Inilabas niya ang hairpan ng kapatid niya, pero naubusan siya ng spiritual energy at bumagsak. Mabuti na lang at nasalo siya ng isang lalaking nagngangalang Suji. Nagpasalamat si Soji at sinabi na mahalaga sa kanya ang hairpan dahil paborito iyon ng kapatid niya, pero bigla itong sinunog ni Suji. Ibinunyag nitong isa rin siyang rage baiter na natutuwa sa paghihirap ng iba at nagugustuhan niya ang reaksyon ni Soji. Dahil dito, nagalit si Soji at naghanda na lumaban habang si Suji ay lalo pa siyang gustong pahirapan. Pero biglang dumating si Hiyori at sinabi kay Soji na isa itong master troll na sadyang nananakit ng iba para sa kasiyahan nito.
Ibinunyag na kabilang din si Tsurugi sa Class A. Sinabihan siya ng class head nilang si Wag-Ari na bumalik sa training, pero binalaan niya si Soji na lumayo sa kanila dahil hindi sila pala kaibigan. Aalis na sana sila nang biglang sumugod si Soji kay Tsurugi mula sa likuran, pero tinulungan ni Ero, isang estudyante ng Class A, si Wag-Ari para pabagsakin siya. Biglang dumating si Kuro kasama ang iba at nakipagsabayan kay Wag-Ari, sinasabihan itong lumayo kay Soji. Samantala, nalulungkot si Kei dahil mag-isa na naman siya at iniisip kung ano na ang ginagawa ni Soji. Sinabihan siya ni Garen na magpasaya at sinabing unti-unti nilang kinukumpleto ang mga kinakailangang resources para matupad ang kanyang pangarap. Sa kabilang banda, ginamit ni Soji ang kanyang apoy para itulak ang sarili at hinabol si Tsurugi, habang sinabi ni Wag-Ari na hindi nila pwedeng utusan ng isang rage baiter. Sumang-ayon si Kuro pero sinabi niyang mas malala si Tsurugi kaysa kay Soji, habang ang isang estudyante ng Class A na si Aoda ay nagseselos dahil may gusto si Ero kay Soji. Naiwasan ni Tsurugi ang atake ni Soji at humanga siya sa asol na apoy, pero ipinakita niyang kaya niyang magpakawala ng apoy kahit hindi gumagamit ng cellphone. Sinabi niya na nanalo ang Class A sa nakaraang term competition at walang kwenta ang Class B dahil dito, nagalit si Soji. Hinawakan niya ang nasusunog na kamay ni Tsurugi na lalo nitong ikinatuwa, pero biglang sumingit si Wag-Ari at pinutol ang mga puno sa paligid. Humingi siya ng paumanhin sa ugali ni Tsurugi, pero sinabi niyang basura ang Class B dahil tinanggap nila ang isang Demon Flame user. Kumpiyansa si Kuro kay Soji at naniniwalang mananalo sila dahil sa kanya, habang sinabi naman ni Tsurugi na huwag silang magpipigil sa susunod nilang laban. Pagkatapos nito, bumalik sila sa opisina ni Mina at pinaalalahanan sila na alagaan ang sarili. Habang palabas, nakasalubong ni Soji si Isaki at sinabi nitong naghahanda na ang mga kaibigan niya para sa kompetisyon at nakiusap si Soji na tulungan siyang magsanay. Sa mga sumunod na araw, nagsanay silang mabuti at gumawa ng estratehiya para sa laban, habang ang Class A ay kampante lang dahil sigurado silang mananalo. Pinag-usapan ni na Yubami at ng mga guro kung may tsansa pa ba ang Class B dahil si Kuro lang ang naging maganda ang performance sa nakaraang term at nabigo ang depensa nila laban sa cyberkinesis. Nagtaka si Yubami kung magdadala ba si Soji ng swerte o kapahamakan. Samantala, may nagpadala ng mensahe kay Kei na malapit nang matupad ang kanyang hangarin. Sa araw ng kompetisyon, kabado si Naruhiko dahil puno ng offensive cyberkinesis users ang Class A na humahabol sa kanya noon. Nagtaka si Soji kung bakit pa siya naging exorcist kung natatakot siya sa lahat. Pero sinabi ni Hiyori na may kanya-kanyang dahilan ang lahat at nagtaka si Soji kung bakit hindi lumabas ang totoong Hiyori. Tinuro ni Kiyomi ang curtain sa likod kung saan nagtatago ang totoong Hiyori at ipinaliwanag na sumasali lang siya dahil mas kaunti ang konsumo ng spiritual power kapag malapit lang ang manika. Excited si Soji sa laban dahil gusto niyang subukan ang bagong teknik niya, pero nagulat sila nang malaman na gagawin ang kompetisyon sa isang replika ng Kazato. Nalaman nilang nandyan si Mina kaya pwedeng saktan ng isa't isa, pero ang pagpatay ay automatic disqualification. Sinabi ni Kakiko na sasali si Isaki sa pamamagitan ng video conference at pinayuhan silang gawin ang best nila dahil pinapanood sila at sinusuri para sa posibleng laban kay Kai. Nangako si Kuro na hindi siya mapapahiya, pero sinabi rin niyang okay lang kahit matalo sila dahil mahal niya sila at ayaw niyang may mamatay sa kanila sa mga delikadong misyon. Samantala, sinabi ni Nanzo sa Class A na manalo sa lahat ng paraan at manatili sa plano nilang tig-isang target bawat isa. Sinabi ni Tsurugi na si Soji ang hahabulin niya, habang may isa pang estudyante na si Ban na gusto ring labanan si Soji dahil paborito niya ang kulay asul. Sinabi ni Wag-Ari sa lahat na basta targetin kung sino ang unang makita nila, pero makikitang handa na rin ang Class B para salubungin sila. Nagpasalamat si Renri kay Soji dahil tumayo ito para sa kanilang klase, at sinabi niyang tahimik lang sila noon dahil inilaan nila ang lakas nila para sa malaking araw. Sa pagsisimula ng kompetisyon, agad na hinati ni Kuro ang kanyang martilyo at pinaputok ito diretso sa Class A. Gumawa naman si Soji ng napakalaking estatwa ng yelo para harangin ang atake, at humanga ang mga kasamahan niya pero nagtaka kung gaano karaming spirit energy ang nagamit niya. Ibinunyag niya na 50% ng kanyang charge ang nagamit na ikinagalit ng iba, pero agad namang nag-counterattack si Wag-Ari. Nagtago ang Class B sa likod ng barrier ni Naruhiko. Napansin ni Kuro na si Wag-Ari ay isang henyo na nakasama na sa ilang high-level missions at kaya pang talunin ng mid-level spirits ng mag-isa kaya dapat silang umatras kapag nakita siya. Hindi mahanap ng Class A ang kalaban, pero nakita ni Wag-Ari ang gumagalaw na curtain at inakala niyang si Hiyori ang nakatago roon kaya sinundan niya ito sa makipot na eskinita. Pinunit niya ito pero napagtanto niyang manika lang ang laman at nalaman na plano ng Class B na ay ambush siya habang malayo ang iba niyang kalaban. Sama-sama siyang inatake ng Class B pero nakadepensa siya.
Sinabi ni Renry na papalapit na ang mga kasamahan ni Wag-Ari kaya napagtanto ni Kuro na kailangan nila siyang mapabagsak bago pa sila dumating, kaya pinaputok niya ang mga martilyo niya. Madali itong na-block ni Wag-Ari pero agad siyang pinalamig ni Kiyomi at sinipa siya ni Soji sa ulo. Pinapanood ng mga guro ang laban at sinabi ni Yubumi na humahanga siya sa teamwork ng Class B at naniniwala siyang si Soji ang nagpasiklab ng bagong sigla sa kanila. Tinamaan ng go si Wag-Ari at inakala ni Soji na napatay niya ito, pero ipinaliwanag ni Kuro na gumagamit lang siya ng cyberkinesis na kayang putulin lang ang target na gusto niya. Nagpakawala si Wag-Ari ng malakas na slash na tumago sa paligid. Kaya hinarang ni Naruhiko ang lahat gamit ang barrier, pero hindi na nakarating si Hiyori sa oras. Napagtanto ni Wag-Ari na muntik na niyang mapatay ang lahat dahil nawala siya sa kontrol, kaya huminga siya ng malalim at sinabi niyang paa at kamay lang ang puputulin niya. Napansin ni Renry na na-block na ang kanilang escape route. Inisip ni Soji na ayos lang basta may barrier si Naruhiko pero napagtanto niyang wala na ito dahil hindi na siya makapag-focus. Sinabihan ni Wag-Ari si Naruhiko na umalis sa academy at sinabing wala siyang lakas para maging exorcist dahil hindi niya kayang talunin ang kanyang takot. Nagalit ang mga kaibigan ni Naruhiko at sinabi nilang hindi siya kilala ni Wag-Ari, kaya sinubukan nilang atakihin siya, pero ginamit ni Wag-Ari ang cyberkinesis niya at pinutol sila, ngunit bigla silang naglaho at ibinunyag ni Renry na ginamit niya ang kanyang windows para i-teleport sila palayo. Namangha ang mga guro sa kakayahan niya, pero nag-aalala sila dahil nagkahiwa-hiwalay ang Class B at hindi alam ng mga kasamahan niya ang nangyari dahil hindi niya sinabi ang tungkol sa kapangyarihan niya. Napagtanto ni Kuro na walang makakatalo kay Wag-Ari sa one-on-one, kaya kailangan nilang gumawa ulit ng ambush. Pero biglang sinundan siya ni Wag-Ari sa loob ng window. Sinabi ni Wag-Ari na tinuruan siya ng pamilya niya na maging perpeksyonista at hindi niya kayang tignan si Kuro at ang iba dahil sa tingin niya ay lahat sila ay may kapintasan. Ipinaliwanag niya na pinili niya ang windows ni Kuro dahil ayaw niya rito, kaya sumugod si Kuro gamit ang martilyo pero naiwasan lahat ni Wag-Ari at pati damit niya ay naputol. Sinabihan niya si Kuro na huwag magkunwaring matuwid dahil likas itong masama at dapat ay tulad siya ni Tsurugi na hindi lumalaban sa sarili niyang kalikasan bilang tunay na kontrabida. Nagpatuloy ang banggaan nila at sinabi ni Wag-Ari na hindi niya kayang tingnan si Kuro dahil paalala ito ng mga taong hindi matanggap ang kanilang pagkakamali. Nalaman na si Wag-Ari ay nag-start ng advice blog kung saan binibigyan niya ng payo ang mga taong may problema, pero direkta at walang paligoy-ligoy ang mga sagot niya dahil hindi niya matanggap ang mga walang katuturang reklamo. Inisip niya na si Kuro ay katulad din ng mga taong iyon kaya pinutol niya ang balikat nito at sinabihan siyang tumakbo tulad ng ginawa niya noon, pero tumanggi si Kuro na sumuko. Natagpuan ni Tsurugi si Soji at agad siyang inatake gamit ang kanyang apoy, pero nakaiwas si Soji at sinabing pagbabayaran niya ito sa pang-iinsulto sa kanyang mga kaibigan. Ibinunyag ni Tsurugi na kaya niyang maramdaman ang negatibong emosyon ng tao kaya alam niyang sinisira ni Wag-Ari si Kuro, at iniisip niyang tatakas at magmamakaawa si Kuro, pero sinabi ni Soji na hinding-hindi iyon mangyayari. Lumaban muli si Kuro pero madaling nanaig si Wag-Ari at nahulog siya sa tubig. Sinabihan siya ni Wag-Ari na aminin ang pagkatalo at bawiin ang maling paniniwala niya sa hustisya, pero tumanggi si Kuro at naghanda ulit lumaban. Samantala, nakita si Renry habang nakaharap kay Oda na gustong talunin siya para mapansin ni Arrow, at ginamit nito ang cyber beast niyang si Teddy Kong. Sa isang flashback, nalaman na mahilig talaga si Oda sa hayop pero hindi niya kayang pakainin ang mga ito dahil mahirap ang pamilya niya. Nalaman ni Nanzo ang tungkol sa virtual pet na lumilipad sa paligid ng bahay niya at napagtanto niyang si Oda ang may gawa nito, kaya dinala siya sa academy kung saan namangha ang lahat sa kakayahan niyang mag-summon ng Teddy Kong. Napagtanto ni Nanzo na napakabihira ng kanyang cyberkinesis kaya inimbitahan siya sa academy at sinabing babayaran siya kung magiging exorcist. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Oda na kayang durugin ni Teddy Kong ang mga bato kaya sigurado siyang walang laban si Renry. Pero determinado si Renry na hanapin si Kuro. Sa isa pang flashback, nakita si Kuro na nakilala si Renry at ang kapatid nitong si Roda habang gusto ng kanilang mga magulang na magising ang kanilang psychokinesis. Nalaman na toxic ang kanilang pamilya dahil pinahihirapan sila ng mga kamag-anak sa ngalan ng training at nagrereklamo si Kuro sa treto sa kanya. Makalipas ang ilang taon, itinuring ng mga kamag-anak ni Renry na bigo sila dahil hindi pa rin sila nagigising ang kapangyarihan nila, kaya pinabayaan silang magutom ng 3 araw bilang training. Nakulong sila sa kwarto at sinabi ni Roda kay Renry na tandaan ang mukha niya. Pagkalipas ng 3 araw, namatay si Roda, pero tinuring ito ng kanilang ama na walang kwenta at sinabi kay Renry na kalimutan na niya ang kapatid niya, pero tumanggi siyang gawin iyon. Sa gabi, napansin ni Renry na baluktot na ang rehas ng bintana at nakita niya si Kuro sa labas na nag-anyaya sa kanyang tumakas dahil sawa na siya sa kalupitan ng mga exorcist families.
Tumakas si Renry kasama si Kuro at nagkulay ng buhok para hindi makilala ng pamilya nila at namuhay sila bilang parte ng isang gang. Pero kalaunan, umiyak si Renry dahil hindi na niya maalala ang mukha ni Roda. Binigyan siya ni Kuro ng cellphone at sinabing magpicture ng mga taong ayaw niyang makalimutan dahil kumukupas ang alaala ng tao pero nananatili ang litrato. Kinuhaan niya ng larawan si Kuro at itinuring itong pamilya. Kaya nang bumalik si Kuro sa mundo ng exorcist, sumama si Renry nang walang pag-aalinlangan. Sa kasalukuyan, inutusan ni Oda si Teddy kung naatakihin si Renry, pero ikinulong niya ito sa window at hinampas si Oda gamit ang metal pipe. Natarante si Nanzo habang nawala ng malay si Oda at napagtanto ni Renry na nasa panganib si Kuro kaya agad siyang tumakbo para hanapin ito. Nalaman ni Kiyomi na nasa panganib si Kuro kaya nag-isip siyang tumulong pero biglang hinawakan siya ni Ares mula sa likuran at sinabi na hindi niya siya hahayaang iligtas si Kuro. Nagpakawala si Kiyomi ng kanyang go para makatakas at nalaman na galit siya kay Aro dahil palaging binabago nito ang itsura niya para akitin ng mga lalaki pero nawawalan siya ng interes kapag nahuhulog na ang loob ng mga ito sa kanya. Inactivate ni Aro ang kanyang cyberkinesis na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng mga lalaking na in love sa kanya at pinili niya ang isang MMA fighter. Ginamit ni Kiyomi ang go niya para depensahan ng mga atake pero unti-unti siyang napaatras at ipinaliwanag ni Ero na hindi niya hahayaang makarating si Kiyomi kay Kuro dahil baka ma-in love ito sa kanya kapag nailigtas niya ito. Pinalipad niya si Aro pero nadamay si Kiyomi at pareho silang bumagsak sa isang gusali. Gumamit si Kiyomi ng go para mapabagal ang pagbagsak niya pero napansin niyang pinunit ni Ero ang damit niya para makatakas at ngayon ay gamit niya ang kapangyarihan ng isang beautician. Pinunit niya ang damit ni Kiyomi at ginamit ang lakas ng MMA fighter para bugbugin siya, sinasabing sisirain niya ang mukha nito para hindi magustuhan ni Kuro. Nalaman na attracted siya sa itsura ni Kuro at pati kay Soji pero sinabi ni Kiyomi na hindi siya consistent sa gusto niya at hindi rin siya naniniwalang totoo ang feelings niya kaya tinawag niya itong stalker. Dahil dito, nagalit si Kiyomi at sinakal si Ero, pero ipinakita sa kanya ang larawan ni Kuya at sinabing masaya siya kasama ito. Nanghina si Kiyomi at bumaba ang kanyang morale, kaya ginamit ni Ero ang kapangyarihan ng sumo wrestler para itulak siya, pero agad siyang nakabawi nang mapagtanto niyang edited lang ang larawan. Sinuntok niya si Aro at sinabi niyang naaalala pa niya ang selfie ni Kuya at ang gusto niyang maging kasama ito. Sa flashback, nalaman na hindi siya gusto ng mga kaklase niya dahil iniisip nilang spoiled brat siya, pero ang pagmamahal niya kay Kuya ang nagpatuloy sa kanya. Hindi niya alam na aksidenteng nasaktan niya ang isang kaklase nang magising ang kapangyarihan niya. Dumating si Isaki at ipinakita sa kanya ang kanyang isda, at ipinaliwanag na sila lang ang nakakakita nito dahil may special powers sila, at sinabi niyang tuturuan niya siya ng cyberkinesis. Sa kasalukuyan, patuloy ang laban ni Ero at Kiyomi pero pareho nilang napagtanto na mauubusan na sila ng battery kaya itinapon nila ang kanilang mga cellphone. Sumugod si Kiyomi at pareho silang nahulog sa hot spring at parehong umabot sa limitasyon. Nagbigay sila ng respeto sa isa't isa at nagkaunawaan, ngunit sinabi ng mga guro na tabla ang laban nila. Napagtanto na lamang ng Class B ang kalamangan dahil napatumba na nila ang dalawang kalaban pero may ulat na may ghost account sa area kaya inutusan ni Yubami ang staff na imbestigahan ito. Samantala, nakita si Tsurugi na hirap tamaan si Soji at nagtataka siya kung ano ang ginawa nito sa loob ng 2 linggo. Sinabihan siya ni Soji na magsikap pa, kaya sumugod si Tsurugi, pero hinawakan siya ni Soji at inihagis. Sinimulan niyang bugbugin si Tsurugi, pero tila nag-e-enjoy pa ito at nakakita ng opening. Hinawakan niya si Soji at inactivate ang kanyang apoy, pero ninullify ito ni Soji gamit ang blue flames at ibinagsak siya sa lupa at tinanong kung susuko na siya. Sinabi ni Tsurugi na hindi siya masaya dahil hindi niya maramdaman ang galit ni Soji, at ipinaliwanag niyang gusto niya ang galit dahil pareho lang ito ng pagmamahal. Ipinaalala ni Tsurugi ang pagsunog niya sa hairpin ni Akari, pero hindi na ito pinansin ni Soji at tumalon sa ere. Ginamit niya ang special move niya na flame powered kick na may gravity, at sumigaw si Tsurugi habang tinamaan siya. Bumalik sa wag-ari na hindi makapaniwala na patuloy pa ring lumalaban si Kuro habang dumating si Renry at sinabing ililigtas niya siya pero bigla niya itong sinaksak. Nalaman na si Kiri, isang estudyante ng Class A, ay gumamit ng hypnosis app para kontrolin si Renry at inutusan siyang atakihin si Kuro. Bumalik sa normal si Renry pero hindi siya makapaniwala na nasaksak niya si Kuro. Inisip ni Wag-ari na tapos na ang laban at handa na sana siyang umalis pero biglang tumayo ulit si Kuro at sinabing hindi pa siya tapos. Ginamit ni Kiri ang kanyang hypnosis app para kontrolin siya at inutusan siyang sumayaw hanggang mamatay pero nagulat si Kiri nang bigla siyang mapasigaw at siya mismo ang nagsimulang sumayaw. Alam ni Wag-ari na na-reflect ni Kuro ang epekto dahil palpak ang teknik ni Kiri.
Handa na sana siyang tapusin ang laban pero napagtanto ni Renry na hindi na niya magagamit ang kanyang windows at natatakot siya na baka mamatay si Kuro, kaya sinabihan niya si Isaki na i-disqualify na ito. Tumanggi si Kuro na sumuko at kahit low na ang battery niya, nagulat ang lahat nang ilabas niya ang kanyang trump card, isang nag-aapoy na martilyo. Nalaman na ang dahilan ng galit niya sa mga rage baiter ay dahil ayaw niya sa dating sarili niya. Bumalik sa nakaraan, nakita si Kuro bilang miyembro ng gang na sumali lang para maglabas ng emosyon. Isang gabi, inimbitahan sila ni Isaki sa academy pero tinanggihan nila, kaya pinalaya sila ng mga gangsters. Hindi pinansin ni Kuro ang mga ito at sinubukang patumbahin ng isa, pero agad siyang pinabagsak ni Isaki. Nagtaka si Renry kung bakit sila siniscout ni Isaki at napansin niya ang tato sa balikat ni Kuro. Habang inaaya si Isaki ng mga babae, tahimik na umalis si Kuro. Sinabi ni Isaki na gustong makita ng nanay ni Kuro ang kanyang anak kaya naalala niya kung gaano siya kabait sa kanya. Kalaunan namatay ang nanay niya at nang bumalik siya sa bahay ay sinisi siya ng mga kamag-anak sa pagkamatay nito. Tinawag siyang kahihiyan ng pamilya matapos makita ang viral na video ng gulo niya sa restaurant at nalaman niyang lumala ang kalagayan ng nanay niya matapos iyon kaya nakaramdam siya ng matinding guilt. Naalala niya ang huling habilin ng nanay niya na maging mabuting tao. Dahil dito, nagpasya siyang sumali sa academy at tinanggap siya muli ni Isaki sa mundo ng exorcist. Nagsimula siyang mang-asar ng mga rage baiter online para pigilan ang mga katulad niyang nagkakamali, pero sa totoo lang, galit siya sa kanila dahil dati rin siyang isa sa kanila. Bumalik sa kasalukuyan at sinabi ni Wag-Ari na ipinapakita na ni Kuro ang tunay niyang kulay, at umatake siya gamit ang espada, pero hinarang ito ni Kuro gamit ang apoy niya. Napagtanto ni Wag-Ari na hindi niya kayang lampasan ang apoy ni Kuro pero ayaw pa rin niyang matalo. Naalala ni Kuro na hindi tumatakbo si Wag-Ari habang siya noon ay hindi man lang lumaban dahil akala niya wala siyang pag-asa. Nagtaka siya kung bakit ngayon desperado itong manalo. Nakita niya si Soji na tumatalon at napagtanto niyang nakontrol niya ang apoy niya dahil hindi siya tumakbo mula rito. Naalala ni Wag-Ari ang nakaraan niya pero tinanggap ni Kuro na nagkamali siya at natuto siya sa mga iyon. Tinamaan niya si Wag-Ari ng sunod-sunod na atake at napabagsak ito, sinabing hindi niya malilimutan ang handgereng ayusin ang mga bagay ng tama. Bumalik kay Soji na binasag ang lupa gamit ang ultimate move niya at nagulat siya na hindi umatras si Tsurugi. Napagtanto ni Tsurugi na hindi niya kaya si Soji kaya sumuko siya at humingi ng tawad sa pagsunog ng hairpin ni Akari. Pinatawad siya ni Soji pero binalaan siyang papatayin niya ito kung gagalitin pa niya ang kanyang mga kaklase. Samantala, nakita ng mga staff monks na iniimbestigahan ang ghost account signal pero napansin nilang lalo itong lumalakas. Dahil dito, napag-isipan nilang kailangan na itong aksyonan agad. Humingi ng tawad si Renry kay Kuro dahil sa pagsaksak niya rito pero sinabihan siya ni Kuro na huwag mag-alala at ipinaalala na kung hindi niya ginamit ang kanyang windows, malamang nolipol na sila ni Wag-Ari. Dumating si Soji at napagtanto niyang natalo nila si Wag-Ari, pero sinabi nila sa kanya na wala na rin sila sa laban dahil halos ubos na ang kanilang battery. Nagpasalamat si Renry kay Soji dahil tinulungan niyang tanggapin ni Kuro ang kanyang nakaraan, at napagtanto nila na si Ban na lang ang natitirang miyembro ng Class A. Naging interesado si Soji na malaman ang tungkol dito, at ipinaliwanag ni Renry na sobrang vain ni Ban at madalas siyang mag-upload ng kakaibang litrato online para hanggan siya ng mga followers niya. Dahil dito, na-freeze ng moderators ang account niya at tinawag siyang tanga ni Kuro pero inamin niyang napakalakas pa rin ang kanyang kapangyarihan. Alam ni Soji na ang cyberkinesis ni Ban ay kayang gumawa ng yelo at hindi siya sigurado kung kaya niya itong talunin, pero sinabi ni Kuro na malamang ubos na rin ang spirit power nito dahil sa sobrang laki ng ice sculpture na ginawa niya. Napagtanto ni Ban na siya na lang ang natira, kaya bigla siyang naghubad at nag-selfie, iniisip na may freeze na naman siya kapag nakita ng moderators ang post niya. Samantala, nakita si Mina kasama ang mga eliminated na estudyante, at iniisip ni Kiyomi na mananalo ang kanilang klase, habang naniniwala ang ibang estudyante na kaya silang buhati ni Ban dahil sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Naiinis si Nanzo dahil natatalo ang kanyang mga estudyante, at naalala niya kung paano pinatay ni Kei ang kanyang kapatid na kaibigan ni Isaki gamit ang Blue Flames, pero sinabi niya na hindi si Soji si Kei. Nakita ni Soji si Ban at sinabing siya na lang ang natitira, pero ipinakita ni Ban ang mga mungheng kanyang na-freeze at sinabi na isa itong obra maestra. Hindi siya nasiyahan sa gawa niya kaya binasag niya ang mga ito, at nagtaka si Soji kung bakit niya iyon ginawa. Bigla siyang umiyak ng dugo at sinabi na sa wakas ay may account na hindi na ma-freeze dahil ginawa siyang ghost account ni Kai. Napagtanto ng lahat na patay na siya, at naging Ice Angel siya na sinabihan si Soji na tingnan ang kanyang perpektong anyo. Nagpakawala siya ng blizzard na nagyelo sa paligid habang pinapanood sila ni Kei at sinabing natupad na ang kanyang pangarap.
Hindi makapaniwala si Nanzo na ginawang ghost account ni kay Siban pero sinabi ni Isaki na iyon talaga ang gusto nito. Nagulat si Kekiko na hindi sila makapasok sa fake Kazoto dahil sa Blizzard at tinawag niya si Ban na high-level ghost account dahil sa sobrang lakas nito habang naghahanda si Soji na labanan siya. Ginamit ni Ban ang mga kamay para pigilan siya at tatapusin na sana siya pero ginamit ni Soji ang kanyang apoy para makawala. Napagtanto niyang epektibo ang kanyang apoy laban sa ghost accounts pero nahihirapan pa rin siyang tamaan si Ban na gumagawa ng clones para bugbugin siya. Sa flashback nakita si Ban na nag-celebrate nang umabot siya sa 8,000 followers pero nag-aalala siya na maglalaho rin ang kanyang kagandahan sa paglipas ng panahon at gusto niyang manatiling walang hanggan ang kanyang itsura. Sa class pictorial, sinakop niya ang eksena at pinagsabihan siyang huwag mag-astang star pero pinilit niyang solo picture lang ang kuhanin sa kanya. Dahil dito, itinuring siyang kakaiba ng lahat at inisip ni Wag-Ari na dapat siyang tanggalin sa klase pero sinabi ni Nanzo na naniniwala siya sa kanya. Sa isang mission, nakita ni Ban ang bangkay ng isang babae at napagtanto niyang hindi nakakatakas ang tao sa kamatayan kaya hindi permanente ang kagandahan. Nagsimula siyang magtanong kung bakit kailangang mawala ang kagandahan sa paglipas ng panahon pero napagtanto niyang hindi siya naiintindihan ng iba. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Kai na alam ang kanyang kagustuhang gawing walang hanggan ang kanyang kagandahan at naalala niya ang bili ni Nanzo na i-report si Kai kapag nag-message ito. Inisip niyang si Kay lang ang nakakaintindi sa kanya kaya hindi niya ito ini-report at mas piniling makipag-usap dito. Noong gabi bago ang event, tinanong ni Kay si Ban kung gusto nitong sumama sa kanya at dahil naniniwala si Ban na magagawa ni Kay na gawing walang hanggan ang kanyang kagandahan, pumayag siyang makipagkita rito sa mismong araw ng kompetisyon. Bumalik sa kasalukuyan at bumagsak si Soji sa lupa pero alam ni Ban na buhay pa siya dahil binalot niya ang katawan niya ng flame barrier. Nalaman na ang barrier na ito ang pumipigil sa kanya na tuluyang mag-freeze, pero alam din ni Ban na unti-unti nitong nauubos ang kanyang spirit power, at sinabi niyang nag-evolve na siya dahil ngayon ay parang may unlimited power siya. Nakita ng mga kaklase nila ang laban at narinig nila si Ban na nagsasabing papatayin niya ang lahat ng first years, kaya napagtanto nila na kailangan nila siyang i-exercise, pero wala silang magawa dahil ubos na rin ang kanilang spirit power. Bumalik kay Ban na sinabi niyang hindi niya kailanman itinuring na kaibigan ng kanyang mga kaklase at napagtanto ni Soji na siya ang pinakamasamang estudyante sa Class A. Handa na sana siyang gumamit ng ultimate move pero biglang kinuyog ni Ban ang kanyang mga binti ng yelo at ikinadi na siya. Paulit-ulit siyang ibinagsak sa bato at inihagis pero tumayo pa rin si Soji at sinabing hindi siya matatalo ng taong tinalikuran ng kanyang team. Biglang nawala ang apoy ni Soji nang maubos ang battery ng kanyang phone dahil sa sobrang lamig at nagsimula siyang mag-freeze. Inisip ni Ban na tapos na ito, kaya gumawa siya ng napakalaking block ng yelo para tapusin si Soji. Papuputok na sana si Soji, pero biglang dumating si Naruhiko para iligtas siya. Humingi siya ng tawad dahil na-late siya at ipinaliwanag na kailangan niya munang kalmayan ang sarili, pero hindi siya makapaniwala na naging dead account na si Ban. Inatake sila ni Ban gamit ang mga feathers, pero hinarang ito ng barrier ni Naruhiko. Sinabi niya kay Soji na hindi sila mag-freeze habang nasa loob ng barrier kaya dapat gamitin niya ang pagkakataon para painitin ang kanyang phone. Nagpasalamat si Soji pero napansin ni Naruhiko na kailangan niyang tutukan ang pagpapanatili ng barrier kaya naisip niya kung ano ang mangyayari kapag nag-fail siya at nagsimula siyang magpanik kaya pinilit niyang mag-focus at nilakasan ang music niya. Sa flashback nakita si Naruhiko na bata pa habang naririnig ang away ng kanyang mga magulang at natatakot siya sa maaaring mangyari kapag lumala ito. Nakilala niya ang isang music hero na kapitbahay nila na nagbigay sa kanya ng iPod para makatulong sa pagkalma ng isip niya. Ginamit niya ito para takpan ng ingay, pero isang araw dumating si Isaki at nakita na nasa panganib ang kanyang mga magulang dahil sa isang invisible force na pumipigil sa kanila sa pader, at napagtanto niyang nagising ang kapangyarihan ni Naruhiko. Ipinaliwanag ni Isaki na wala siyang spirit power cutter at nakita niyang napabayan si Naruhiko ng kanyang pamilya, kaya pinasok niya ang barrier, tinanggal ang headphones niya at sinabing ligtas na siya. Sinisi siya ng kanyang mga magulang pero tiningnan sila ni Isaki at kinuha si Naruhiko para alagaan. Naging father figure siya nito at tinuruan siyang kontrolin ang kapangyarihan pero nahihirapan pa rin siya sa malalakas na ingay kaya binigyan siya ng bagong headphones. Nagdesisyon siyang maging exorcist pagdating ng tamang edad dahil gusto niyang ma-proud si Isaki sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan at patuloy na pinapalo ni Naruhiko ang ulo niya para manatiling nakafocus at nananatili ang kanyang barrier. Bumalik ang power ng cellphone ni Soji at sumugod siya kasama si Naruhiko pero malapit na rin silang maubusan ng lakas. Tinulak ni Naruhiko si Soji papunta kay Ban at umatake si Soji gamit ang buong lakas niya na tila winasak ang katawan ni Ban pero napagtanto niyang isa lang pala itong decoy.
Inatake siya ni Ban habang bukas siya sa depensa, pero sinalo siya ng Go ni Kiyomi at dumating ang iba pang estudyante para sumali sa laban. Ipinaliwanag ni Kuro na nakabawi sila ng spirit power gamit ang hypnosis ni Kiri para makapag 10-minute nap kaya nakabalik sila sa laban. Muling pinakawalan ni Ban ang kanyang feathers, pero hinarang ito ni Naruhiko gamit ang kanyang shield. Inamin ni Wag-Ari na talo na ang Class A sa laban at hiniling niya sa Class B na tulungan silang i-exercise si Ban, kaya nagsama-sama ang dalawang klase para tapusin siya. Tinawag ni Oda ang kanyang Cyber Beast at kinopya naman ni Ero ang teknik nito habang sinabihan ni Kuro si Soji na magtipid ng spirit power para magamit niya ang Blue Flame sa tamang pagkakataon laban kay Ban. Pinainit ni Tsurugi ang paligid para hindi sila manghina sa lamig habang winawasak nila ang isa sa mga Cyber Beasts at makikitang magkasama sina Kuro at Wag-Ari sa iisang summoned arrow. Sinabi ni Ban na pangit ang pakpak nila at inatake sila ng feathers niya pero nakaiwas ang mga beast at nag-aim si Kiyomi pero hindi siya makakuha ng tamang tira. Sumugod si Kuro kay Ban at nang makita ni Ban ang butas, nagpakawala siya ng feather pero ginamit ni Kuro ang slash ni Wag-Ari bilang tulong para makatalon ulit. Mula sa dalawang direksyon, sabay nilang inatake si Ban at nabasag ang isa niyang pakpak na ikinagalit niya. Sinabi ni Wag-Ari na lagi niyang nagustuhan si Ban dahil sa talento at kagandahan nito, pero pinalipad sila ni Ban at sinabing dapat maintindihan ni Wag-Ari ang sining niya. Muling naghanda si Nakuro at Wag-Ari, pero biglang nawala ang Cyber Beast nila dahil naubos ang spirit power ni Ero. Bumagsak sila, pero biglang sumugod si Tsurugi kay Ban at sinabing matagal na niya itong kinamumuhian dahil sa ugali nito. Sinunog niya ang pakpak ni Ban, pero sinaksak siya ng feather nito, gayunpaman, tila natutuwa si Tsurugi sa sakit at mas lalo pang lumakas ang kanyang apoy. Natunaw ang pakpak ni Ban at sinabi ni Tsurugi na wala na siyang pakialam kung pagtataksilan man niya ang iba, kaya sinabihan niya itong maglaho na. Nag-activate si Soji ng kanyang Blue Flames, at sinabi ni Kiyomi na masyado pang maaga para umatake dahil hindi pa fully restrained si Ban, pero pinilit siya ni Kuro na sumugod na. Sumugod si Soji gamit ang Burning Fist pero naiwasan ito ni Ban at napagtanto niyang nagkamali siya at nagsimulang mag-freeze. Biglang gumalaw ang malaking ice sculpture at inakala ni Ban na nabuhay ito pero nalaman ng lahat na si Hiyori pala ang kumokontrol dito. Ibinigay niya ang huling lakas niya para utusan ng sculpture na umatake pero gumuho rin ito dahil hindi nito kayang gayahin ang galaw ng tao dahil yelo ito. Hindi makapaniwala si Ban na nasira ang kanyang obra pero sinamantala ito ni Kiyomi para siya ay ma-restrain. Sumugod si Soji at sinabi sa kanya na natalo siya dahil binitawan niya ang kanyang mga kaibigan. Tinamaan niya si Ban ng rapid fire combo at alam niyang hindi pa fully exercised si Ban pero malapit na siyang mawala ng malay kaya pinatay niya ang kanyang flames. Bumagsak siya sa go ni Kiyomi at sinabi ni Kuro na huwag mag-alala dahil ubos na ang lakas ni Ban. Tinanong ni Wag-Ari si Ban tungkol kay Kai at sinabi nito na nangako si Kai ng gantimpala pero bigla siyang binalot ng Blue Flames at napagtanto niyang ito na ang katapusan niya dahil papatayin na siya ni Kai. Pinutol siya ni Wag-Ari at ipinaliwanag na mawawala na siya dahil i-delete ang kanyang social media accounts. Sinabi ni Oda na may mga larawan pa siya ni Ban sa phone niya at hinding-hindi niya ito makakalimutan dahil parte na ito ng kanilang klase. Naalala niya ang mga sandaling kasama si Ban sa huling mga sandali nito at ibinunyag niya ang plano ni Kai na gumawa ng Land of Dead accounts bago humingi ng tawad sa pagtataksil niya. Umiyak si Oda pero pinatibay siya ni Wag-Ari at sinabing nagawa nila ang trabaho nila bilang exorcists. Pagkatapos ng laban, dumating sina Nanzo at Isaki sakay ng helicopter at pinuri ang mga estudyante pero nagtaka si Wag-Ari kung bakit sila masaya. Sinalubong silang lahat ng pagbabalik nila sa academy at ipinaliwanag ni Isaki na may tradisyon sila na nagsasagawa ng piging tuwing may mga exorcist na namamatay sa kanilang linya ng trabaho para magtaas ng baso bilang parangal sa mga yumao. Nilapitan ni Nanzo si Soji at ibinunyag na siya ang leader ng grupong gustong magpalis sa kanya noon pero inamin niya na nagkamali sila sa paghusga kay Soji at humingi sila ng tawad sa hindi tamang pagtrato sa kanya. Nakita ni Nanzo na umiiyak si Wag-Ari kaya pinagaan niya ang loob nito at kalaunan ay nagkasama-sama silang lahat at nag-enjoy sa piging. Lumipat ang eksena kay Kai na nagsabing nalulungkot siya dahil gusto sana niyang mapasama si Ban sa Promised Land pero masaya siya na nakita niya kung gaano nakalayo ang narating ni Soji. Sinabi niya kay Geren na malapit nang mabuo ang kanilang bagong bansa.